sa ating pong pagsimula, sa ating pong prayer meeting worship tonight. Ang ating pong puso't isipan ay nasa Diyos na, at kapag nagsimula na, wala nang lumabas. Amen? Magsitayo po tayong lahat at tayo po umawit. At pag tayo po umawit, isa puso at isa isip ang Diyos. Mas marami pa rin ang blessing kaysa problema. Amen? Amen. When upon life's perils you are tempest storms, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every thought will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with your lands and gold, think that Christ has promised you is not untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven will roam all night. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Isang awit pa po. As the deer. Amen. Yan po, ang awit na ito ay papalala po sa atin ang katapatan ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Your
Amen. Tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabi ito. Salamat po sa pagkakataon na kung saan araw ng Miyerkules. Ito po ang araw ng PCBC. Araw ng pagsamba sa panalangin. Pagpalain niyo po ang aming pong prayer meeting tonight. Tulungan niyo po ang bawat mga PCBC members na narito upang maalaman namin ang kahalagahan ng prayer meeting. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga kapatiran namin sa online. Dalangin po namin na kayo po ang maluwalhati at malulugod. Sa programang ito, samahan niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso. Puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo. Proteksyonan niyo po kami at balutin ng inyong maladugo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. At amen. Pwede na po kayo makakaupo at maraming salamat po. Para po sa ating reminders. So, huwag nating tigilan ipanalangin ang ating pong first fruit, no? Ang ating pong mission. Huwag po natin kalimutan ang ating mission na weekly or monthly. So, para hindi po mabigat, pwede magbigay weekly, no? Kung 100, divide mo sa 4, 25 pesos. Kung 20, divide mo sa 4, 5 pesos a week. Napakagaan lang. Amen? So, mabigat siya pag nakalimutan mo na ng ilang buwan. Kaya nawa ay huwag natin kalimutan ang ating commitment para po sa Panginoon. Paalala din po sa ating pong project aircon ngayong taon. So, ipag-pray natin na maibigay natin ang ating project, ating first fruit commitment. And kasi po, ang Panginoon naman ang ako na kapag inuna natin siya naman ang magbigay ng pagpapala sa atin. Ang Panginoon ay hindi namimilit. Amen? Hindi siya namimilit. Pero, pag nangako ka at hindi mo tinupad, hindi din po kasalanan ng Panginoon yan. Amen? So, parang miracle lang po yan. Ang miracle, hindi naman namimilit na putulan ka. Pag hindi na ka nakapagbigay 2 buwan, puputulan ka na. Pag 1 buwan, notice pa lang. Pero ang Panginoon, kung nais mong pagpalain ka, kung mayroon kang pananampalataya at ang commitment mo ay para sa Kanya, para sa Kanyang kapurihan, kung sa akin, tutuparin ko. Dahil kung wala ang Panginoon, wala akong magagawa. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Tayo ang nangangailangan ng Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga minamahal, mga kapatid. So, ating pong wedding anniversary, ngayong araw, no? May 12, sa ating mahal na pastor, no? Pastor Nilo and Ma'am Gina. And May 27, Brother GC Cortana and Sister Jenny Cortana. So, pag-pray natin sa 27 pa. Ibig sabihin, last sa Sunday, sabay sa ating anniversary. So, pag-pray po natin ang ating mga estudyante, nakatapos pag-aaral, at ang ating mga adults, ingatan ng Diyos mula sa mga virus. And ang ating mga kalusugan. Malapit ng tagulan, kaya kailangan, bago magtagulan, nakapaghanda na ang ating mga payong, kaputi, and of course, ang ating puso, kahit umulan, dapat magsamba sa araw ng linggo. Amen po? So, yun na po, ang ating po mga birthday ngayong buwan na ito ng Mayo. May 24, birthday ni Moby. And May 7, belated happy birthday, no? Tapos na. Noong 10, birthday ni Eliza May. Sa 19, birthday ni Josel Serna.
and si Brother Moby Chin sa May 24. So wala tayong awitan ngayon dahil naawitan na natin ng linggo si Sister Eliza. Okay po, tayo po magsitang lahat. Awitin natin ang welcome song. Amen? Halin siya. Magsitayo po tayo. Awitin natin na mayroong kagalakan sa ating puso kasama ang pagngiti. Welcome. Are you ready? Sing. Welcome to PCBC. It's the church where you belong. Ibuka ang bibig. Welcome to PCBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word of Christ, the living way. PCBC, welcome you today. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Isus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Isus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Come and worship with us. Worship at PCBC. Join your voices with us as we praise and sing. Jesus is Lord of PCBC. He is Savior, He is King. Jesus is Lord of everything. He is Savior, He is King. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Atin pong mensahe makikita sa 1 Thessalonians 5:17. The duties of the church members toward the pastor. Yan po ating pag-aralan sa gabi ito. Duties. Pag sinabi mong duties, schedule mo yan. Ay, may duty ako. Araw-araw may trabaho ako. Ang pasok ko, oras? Alas 8 hanggang alas 5. Kung minsan mayroon pang overnight. Mayroon pang extension. Yan ang duty. Ibig sabihin, schedule. Yan ang ating pag-aralan ngayong gabi, no? Duties. Pag may trabaho ka, may duty ka. Pag wala kang trabaho, wala kang duty. Tama hindi? Naintindihan po ang duty? Ha? Naintindihan? Mahalaga po maintindihan natin yung salitang duty. So, duty means responsibilidad, katungkulan. Ayan. Na dapat gawin ng mga membro sa kanilang pastor. So, hindi po pwede ang hindi membro ang mayroong katungkulan sa pastor. Ang lahat ng membro mayroong katungkulan sa pastor. Ang pastor mayroong din katungkulan sa membro. Amen? Ang trabaho ng pastor, pakainin ang membro ng Word of God. Anong klase? Knowledge and understanding. So, ang membro mayroon din silang responsibilidad o katungkulan sa pastor. Parang ganito yun. Yung ama may katungkulan sa mga anak. Yung mga anak mayroon din katungkulan sa mga magulang. Amen? Yun ang ating pag-aralan ngayon ulit. First is Timothy chapter 5 verse 17. Basahin ko sa salitang Pilipino. Ang mga matatanda na nagsisa
nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. So, ibig sabihin, sa English, let the elders that rule will be counted worthy of double honor. So, dapat meron siyang doble na paggalang. Lalong-lalo na sa mga nagpapagal sa salita ng Diyos at katuruan. So, ngayong gabi, ito pong ating pagbubulay-bulayan sa Word of God. The duties of the church members toward their pastor. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, bigyan niyo po ako ng karunungan at kalaman upang maituro ko itong duties ng mga membro sa mga pastor. Salamat po na ibinigay mo ang pastor sa local church. At salamat po dahil po kayo ang naglagay ng pastor sa church at ang church members kayo rin po ang nagdagdag at ang bawat isa ay dapat mag-function dahil kung hindi kami mag-function, hindi po namin makakamit ang pagpapala. Samahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan at kalaman, puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo, igapos niyo po ang kapangyarihan ng diablo. Pagpalain niyo po ang aming pagbubulay-bulay ng iyong salita sa gabi ito. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang kami po'y karapat-dapat na tumanggap ng spiritual na mga payo at mula sa iyong salita. Kayo po, Panginoong Diyos, ang nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng iyong mababang lingkod. Samahan niyo po kami, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang matanggap namin at maunawaan po namin ang aming katungkulan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi na, Amen and Amen. Pwede na po kayo makakaupo at saka maraming salamat po. So, ang sabi sa Biblia, let the elders. Yung elders means spiritual maturity. Spiritual mature is refers to pastor. Dapat na namumuno ay bibilangin na mayroong karapat-dapat may paggalang ng double honor. Yung ibig sabihin, double galang. Dapat po ang mga membro ay mayroong paggalang sa kanilang pastor. Amen po? Dapat po ang mga kabataan gumalang sa kanilang mga magulang. Paggabi, dapat nagmamano na bumabati, magandang gabi po. Dapat nagpupo at pagkagising sa umaga, good morning po. Amen? Dapat po pagdating sa church, ang membro ay binabati ang pastor bumabati sa membro. Dapat po, bago umuwi, nagpapaalam, pastor, uwi na po kami. Kahit wag mo na nakikamay dahil pandemik, kahit gano'n na lang muna, amen? Hindi tayo pwedeng umuwi na hindi tayo nagpapaalam sa ating buting pastor at sa asawa ng pastor. Amen? Mga minamahal at mga kapatid, yan po ang karamihan na nakalimutan na ng mga membro. Umuwi na lang, walang paalam. Dapat kung ano po yung ating pinag-aralan sa Biblia, i-apply natin. Hindi lamang sa simbahan, dapat po sa loob ng tahanan, pagdating ng bahay, gandang gabi po Lola, gandang gabi po Lolo, gandang gabi po Ma, gandang gabi po Pa. Amen? Pagkising sa umaga, gandang umaga po Ma, gandang umaga po Pa. Pagdating sa church, pagtangali, gandang tangali po Pastor. Gandang gabi po Pastor. Amen? Hindi po pwede yung walang galang. Kung ginagalang natin ang ating mga magulang, pagdating sa loob ng simbahan, ang paggalang ng membro sa pastor ay doble. Amen? Number 1, support your pastor. Ano po ibig sabihin ng support? Dapat tumutulong tayo sa ating pastor. May isang kwento sa Biblia, sa Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 13, mayroon pong gira. Si Moises po ang leader ng Israel. At ang kanyang commander-in-chief ay si Joshua. Mga minamahal at mga kapatid,
ang ginawa ni Moises, pinag-utusan si Joshua na labanan ang mga Amalek. Naintindihan po? Si Moises ay matanda na. At ang trabaho ni Moises ay umakyat sa mundo at itaas lamang ang tungkod. Akala po natin, madali lang pagtaas ng tungkod. Ang away mula umaga hanggang hapon. Ngayon, pag itinaas ni Moises ang baston o ang tungkod, nananalo ang Israel. Inangangalay ang kamay. Naibaba. Pag naibaba ang kamay, natatalo ang Israel. Naintindihan nyo? Yan ang kwento. Kung basahin mo yung Exodus chapter 17, 8 to 13. So, pag itinaas ni Moises, nananalo ang Israel. Pag ibinaba ni Moises ang kanyang kamay, nananalo ang Amalekites. So, nasilayan ito ni Hor, no? At saka ni Aaron. Si Hor at saka si Aaron, dalawa, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Silang dalawa ay mga worker ni Moises. Silang dalawa ay mga helper, katuwang, katulong ni Moises. Kung siya sasakyan pa, ay hindi. Yung si Moises, kumaga, driver. Kaya, kung siya bus driver at saka konduktor. Sa simbahan, pastor at mga volunteer worker. Kung sa tahanan, ama at ina, tinutulungan dapat ng mga anak. So sa loob ng church, dapat ang pastor tinutulungan ng mga worker na volunteer. Hindi naman po nagsabi si Moises kay Aaron at kay Joshua at kay Hor na tulungan siya. Nakita lang nila pag itinaas ni Moises ang kanyang baston, nananalo sila. Pag ibinaba ni Moises ang kanyang kamay, natatalo sila. So, ang ginawa ni Hor at saka ni Aaron, kumuha sila ng bato, pinaupo na si Moises at hinawakan nila ang kamay ni Moises hanggang maghapon. At nilagyan nila ng bato upang hindi maibaba ang kamay ni Moises. So, ibig sabihin, kung walang Hor at walang Aaron, hindi mananalo si Joshua. Kahit si Joshua ang nakikipag-away doon, walang kabuluhan ang kanyang pakikipag-away kung hindi itataas ni Moises ang kanyang kamay. Anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin, si Moises ay nakikipag-usap sa Diyos upang manalo ang Israel. Amen? Ang akala natin kung minsan, ang pastor ay walang ginagawa sa ating buhay. Pero ang pastor ay nanalangin tuwing gabi at nangangaral tuwing linggo at kapag Miyerkules ay nangangaral pa. Yan ang trabaho ng pastor. Si Moises ay nalalarawan sa pastor. Kapag itinaas ng pastor ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang mga membro ay pinoproteksyonan at nananalo sa lahat ng uri ng spiritual battle. Tandaan natin to. Kung ang pastor ay hindi na manalangin para sa membro, kawawa ang membro. Kung ang pastor ay hindi na nagbibisita at hindi kinukumusta ka, kawawa ka na. Amen? Kaya hindi dapat iniiwasan ng pastor, hindi dapat ikinakahiya ang pastor, hindi dapat kinatatakutan ng pastor, kung hindi dapat iginagalang ng duble. Amen po? Kawawa ang simbahan na walang pastor. Kawawa ang simbahan na walang pastor na nangangaral ng Word of God. Walang protector. Walang tagpapakain ng Word of God. Kaya sabi sa Jeremiah 3:15, bibigyan ko kayo ng pastor galing sa aking puso at pakakainin kayo ng karunungan at kaalaman. Kaya ang karunungan at kaalaman ng mga Kristiyanong membro ay nagdidepende sa kanilang pastor. Bakit naniwala tayo na ang paglingkod ay maganda kung hindi po natin narinig ito sa pangangaral ng ating pastor? Kaya nung ako'y binata pa, when I was 18 years old, ang aking pastor ay nagpaalam, umuwi ng Iloilo para magpakasal
ako'y umiyak at ako'y nalungkot. At ang sabi niya, huwag kang mag-alala. 2 buwan nang ako mawala, 2 o 3, pagkatapos babalik ako. Alam niyo po, ako'y nalungkot at ako'y nalumo nung ako'y iniwanan kami ng aming pastor. Ang pumalit pansamantala, si Pastor Rodrigo Tirado, maliit na pastor. Mabuti yung pastor na yun, ay papano, ay halos na-comfort niya kami sa loob ng 2 buwan. Alam niyo po, napakalungkot at napakahirap kapag ang pastor mo ay iniwanan kayo sa simbahan. Amen? Dapat makita natin ang kahalagahan. Support your pastor. Next, Ma'am Gina, saan natin sa suportahan? Paano natin sa suportahan? Number 1, support him in his program. Suportahan natin sa kanyang programa. Ano pong programa ng ating pastor? Miyerkules prayer meeting program niya. Amen? Pag morning, we have first worship, 8:30 to 9:30, program yan. Mayroon pa tayong program. Mayroon tayong program na tinatawag na birthday. Mayroon tayong feeding ministry. Amen? Program po yan. At mayroon din po tayong tinatawag na wedding anniversary. Program yan. Pwede ba yan, wedding anniversary mo? Iparangalan ka, i-appreciate ka, tapos hindi ka dumadalo sa church. Ano yun? Bugus. Birthday mo, wala ka sa church, birthday mo. Amen? Dapat pag birthday, nasa church ka. Amen? Dapat, huwag natin kalimutan ang kahalagahan ng ating pastor. Support our pastor program. Number 2, support him in prayer. Dapat suportahan natin siya sa prayer. Hindi po dapat siya nag-iisa. Si Moises kung hindi tinulungan ni Hor at saka ni Aaron, nangangalay ang kanyang kamay. Ang pastor po napapagod. Hindi po niya kaya siya po mag-maps. Hindi po niya kaya siya din po linis sa labas. Hindi din po kaya ni Helen Smile. Amen? Dapat we need to support our pastor and prayer meeting. Dapat kaya mapalad at pagpalain ng Diyos na ang mga Kristiyanong membro tuwing prayer meeting ay nandyan. Kaya iyan ay nagpapakita ng pagsuporta ng mga membro sa program at sa prayer ng pastor. Amen? Hindi po kaya ng pastor nag-iisa. And makita natin yan sa 2 Thessalonians 3:2. Support him by not making unscriptural demands, such as demanding that he visit you personally on a regular basis, or by making demands on his wife. Mga minamahal at mga kapatid, dapat suportahan natin sa prayer. Alam niyo po sinabi ni Pablo yan sa 2 Thessalonians 3:2, manalangin kayo upang buksan ang mga tahanan ng Ebanghelyo upang ang walang pananampalataya ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya napakalaga yung sumusuporta ka sa panalangin sa pastor. Alam nyo, every 6 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock we have regular devotion together with the Philippians 2:16. Pinagsisikapan ko na makagising ako ng 5 o'clock o 4:30 para bago mag 6 o'clock ay tapos na akong mag-devotion. Dapat we need to support our pastor in prayer. Lalong-lalo na ngayon, pandemic. Paano na lang kung isa na lang ang nagpipray? So, mas maganda yung bawat membro sumusuporta sa panalangin para sa ating anniversary na paparating ngayong May 30, last Sunday of May. Dapat mula noon hanggang ngayong buwan, dapat nagtatabi na tayo ng pera para sa ating handaan. Hindi yung pag-meeting, saka pa tayo mag-isip at sasabihin na lang natin, wag lang muna tayo mag-anniversary kasi walang pera. Mga minamahal, 1 year preparation yan. Amen? Dapat nagtatabi na tayo para sa anniversary. Imagine nyo po mga kapatid, ang anniversary po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nakakaabot na tayo itong May
ilang taon na po ng ating church? 16 years na. Amen po. Ay, hindi po pala. 12 years. Ang aming wedding anniversary pala ay ang 16 years. Amen? Ang ating anniversary, 12 years. Dapat sa anniversary, walang a-absent. Kasi mahalaga yan. Wala dapat a-absent. Kung may trabaho, pwede ka magpaalam ng maga. Boss, pwede magpaalam. Sa May 30, magpa-day off ako. Kasi po anniversary ko ng church namin. Dapat we need to support the program of our church. We need to support our mission program. We need to support our first fruit program for the beautification and the development of the church. Every year we have program. Our project is kapag maibigay natin ang ating first fruit ngayong taon na ito, ibibili natin ng aircon. Sino makinabang? Mga church members po. Amen? Ayaw niyo mag-amen? Kailangan suportahan natin. Mahalaga yan. Next. Take care of your pastor. Dapat mayroon tayong pagmamalasakit sa ating pastor. Huwag natin isipin, si pastor, wala naman problema yun. Kahit bisita natin o hindi, walang problema kasi may trabaho. Mga minamahal, mga kapatid, dapat mayroon po tayong pagmamalasakit sa ating pastor. Salamat na nag-chat kagabi. Amen? Na nagpangumusta. Amen? Salamat sa pagbati ninyo sa group chat. Happy wedding anniversary. Amen? Masaya na ako doon. Amen pa? So, pero ang pinaka-celebration isabay natin sa ating church anniversary sa 30, mga minamahal at mga kapatid. Ang sabi po sa Biblia sa 1 Corinthians 9:13, hindi nyo ba alam na ang nagpapagal sa mga banal na mga bagay ay nabubuhay sa Ebanghelyo sa templo? Mga minamahal at mga kapatid, kaya ang Panginoon ay nag-ordain na kung sila nangangaral ng Ebanghelyo ay nabubuhay sa Ebanghelyo. Kaya dapat po ang ating pagmamalasakit, huwag nating kalimutan ibalik sa Diyos ang ikapu. Huwag nating kalimutan ibigay ang misyon. Huwag nating kalimutan ibigay ang ating commitment sa first fruit. Bakit? Dapat po mayroon tayong pagmamalasakit. Take care of your pastor. Dapat mayroon kang pagmamalasakit. Kapag may sakit siya, dapat mo siyang bisitahan. Dapat mo siyang ipag-pray. Dapat mo siyang kumustahin. Kasi po ang pastor nangihina din. Amen? Di ba po ang pastor, siya po yung ating spiritual father. Di ba po pag ang ama natin nagkasakit, dapat binibilihan natin ng biogesic paracetamol. Binibilihan natin ng royal. Binibilihan natin ng pagkain na masarap. At pinapasalubungan natin ng maganda. Amen? Ganon din po sa ating pastor. Dapat meron po tayong pagmamalasakit. Next po. Yan ang number 2. Take care of your pastor. Next. Sabi po dyan, obey your pastor. Dapat marunong tayo sumunod sa ating pastor. Mga minamahal at mga kapatid, sabi sa Hebrews 13:7, alalaanin nyo sila na namumuno sa inyo, na nagsasalita sa inyo ng Word of God, at sundin nyo ang kanilang pananampalataya at gayahin nyo ang kanilang pamumuhay na paglilingkod sa Panginoon. Mga minamahal at mga kapatid, obey your pastor. Pag tayo ang pastor, huwag nating kalimutan ang ating paglingkod, ang ating pagbasa ng Biblia, ang ating pagbahagi ng Word of God, at huwag nating kalimutan ang ating prayer meeting. Huwag nating kalimutan manalangin. Maliban sa prayer meeting, yan ang ating sundin. Pag nangaral ng ating pastor, ibalik natin sa Diyos ang ikapo. Ibalik natin, ibigay natin sa Diyos ang ating first fruit. At huwag natin kalimutan ang ating missionaries. Sundin natin ang ating pastor. Sabi ng ating pastor, huwag na tayo gumamit ng ibang versyon. Amen? Kailangan ang Kristiyano, ang pananamit ay ganito. Dapat sundin natin. Amen po? Pag sinabi ng magulang, anak, gabi na, huwag ka nang gumala.
dapat sinusunod po natin ang ating mga magulang. Lalong-lalo na po sa Biblia, dapat ang payo ng pastor at ang pangangaral ng ating pastor ay ating sinusunod. Next po. The child should and must obey him, for he has an eternal responsibility and accountable before God, for he waits for your souls as they that must give an account. Alam niyo po, ang pastor daw ay nagbabantay ng inyong kaluluwa. Ayaw ng pastor na mapapahamak ang mga membro. Ayaw ng pastor mapunta sa mga kulto ang mga membro. Ayaw ng pastor na ang mga membro hindi na magsamba. Kaya po mga kapatid at minamahal, for the watch for your soul. Mga kapatid, binabantayan ng pastor inyong kaluluwa. Hindi lamang physical na katawan, kasama na ang kaluluwa. Napakahirap po mga kapatid ang trabaho ng ating pastor. At magpasalamat tayo may nagbabantay ng ating kaluluwa. Parang ating kaluluwa hindi mapunta ng impyerno. Kaya po mga kapatid at mga minamahal, sundin natin ang ating pastor. Number 4, love your pastor. Dapat mahalin din natin ang ating pastor. Amen? Amen, Jomong? Amen? Mahalin natin ang ating pastor. Huwag tayong magtulog-tolog. Amen? Kailangan mahalin natin. Sabi po sa Biblia, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace among yourselves. Alam niyo po, napaka-importante, no? Kailangan igalang natin sa mayroong mataas na paggalang na mayroong pagmamahal dahil sa kanilang mga trabaho. Ano bang trabaho ng pastor? Magbisita, mangaral, mag-pray, mag-soul winning, magpayo, mag-preach ng Word of God. Dapat minamahal natin ang ating pastor. Amen? Paano magmahal? Sa pagpagitan ng pagbibigay. Di ba, pag mahal mo yung babae, kahit wala kang oras, nagkakaroon ka ng oras. Amen? Pag mahal mo yung magulang mo, kahit malayo, pinupunta mo at kinukumusta mo. Kasi magulang mo siya. Ang tanong, mahal ba natin ang ating magulang? Mahal ba natin ang ating pastor? Alam niyo po, kahit malayo yung pastor ko sa General Santos City, tinatawagan ko kung minsan gumagastos ako ng loan para matawagan at kinukumusta. Kahit antok na ako, tinawagan niya ako ng 10 o'clock, antok na ako. Pero kahit ako'y antok, ako'y pinilit ko at kinausap siya. Bakit? Mahal ko siya eh. Kapag nag-text siya, hindi ako papayag na hindi ako mag-reply. Pag nag-chat siya sa akin, hindi ako papayag na hindi ako sasagot. Mga minamahal at mga kapatid, pag may gusto, mayroong paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Mga minamahal at mga kapatid, kapag kinukumusta ka, dapat kang sumagot. Kapag binibisitahan ka, dapat huwag mo siyang iwasan. Amen? Dapat sinasalubong mo, pastor mo. Pastor, salamat, nagbisita ka sa akin. Pinag-pray ko namin kayo, pastor. Dapat we need to love our pastor. Kapag namatay na yung ating pastor, doon muna po masilayan at doon muna po malaala napakahalaga ang pastor. Kung wala yung pastor, hindi po tayo nakakilala kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ako thankful ako, umiiyak ako palagi. Kung wala si pastor, kung hindi si pastor Sani Casabuena, nagpayuniring sa aming lugar, galing ng Iloilo, walang pastor Nilo. Amen? Kaya, love your pastor. Mahalin mo yung pastor mo. Next po, dapat mahalin natin ang ating pastor. Number 5, defend your pastor. Dapat dipinsahan natin ang ating pastor. Alam niyo po mga minamahal at mga kapatid, ginawa ito ng mighty men of David. Imagine niyo po mga minamahal at mga kapatid, si Adino, the first mighty man of King David, ginipinsahan niya si King David.
At ang pinatay ni Adino, isang away lang, 800. Pangalawa, si Shama. Mga kapatid, Adino is a man of courage. And then si Shama, patay niya 300. Grabe. Tapos si Eleazar. And then the three mighty men, makakuha na sila ng tubig para lang makainom si Haring David. Sabi ni Haring David, sana mayroong magbigay ng tubig sa akin. Alam niyo po, narinig ito ng tatlo, hindi nagpakilala na habag, naawa sila kay Haring David. Ang isang kamay hawak ang espada, ang isang kamay hawak ang lalagyan ng tubig. At ayon po sa Biblia, hinawi nila ang kalaban nila habang nag-iispada sila. Pagkatapos nagsandok sila doon sa balon. And then, at naibigyan nila ng tubig si Haring David. Alam niyo po si Haring David kung pagkakuha niya ng baso, tasa, hindi na ininom, ibinose sa altar. Sabi niya, buhay ito ng aking mga tauhan. Kaya tinawag silang mighty men, mga dakilang tao. Kasi handa nilang depensahan si Haring David. Kaya nilang magbigay. Ang tanong, kaya ba nating depensahan ang ating pastor? Kaya ba nating depensahan ang ating pastor sa kanyang kahinaan? Kaya ba nating depensahan ang ating pastor kahit nagkasala? Si Haring David nagkasala sa kay Uriah. Ang pinakahuling mighty man niya, si Uriah the Hittite. Amen? Mga minamahal at mga kapatid, but they never murmur and they never complain when David committed sin against God. But in fact, gindepensahan pa rin nila, mga minamahal at mga kapatid. Huwag nating lipakin ang ating pastor. Kung may kahinaan man siya, dapat ipag-pray natin siya. Dapat ating pagtakpan. Huwag nating paglantad. Dapat depensahan natin kung ano man ang kahinaan ng ating pastor. Huwag nating lipakin at huwag nating i-chismis ang ating pastor. Amen? Ganon din ang ating mga magulang sa ating mga tahanan. Kung nagkasala ang ating mga magulang, ipag-pray mo na lang, huwag ka lang magreklamo, magulang mo pa rin siya. Kaya po mga young people, mga members ng PCBC, we need to defend our pastor. Next po. Help your pastor in the ministry. Dapat tulungan natin ang ating pastor sa ministry. Hindi po kaya ng pastor ang gawain. Alam niyo po, sa Book of Acts chapter 6 verse 1 up to 7, sabi ng mga apostles, sabi niya sa mga membro, tingnan niyo ang inyong mga kapatid sa Panginoon. Magpili kayo ng 7 upang sila mag-assist sa amin at sila ang mag-entertain, magiging usher upang alagaan ang mga baong babae ng mga taga-Christian. Kasi po, ang napabayaan ng mga baong babae ng mga Christian, ang mga Hudyo, yun lang ang inaalagaan. Napabayaan ng ibang membro. Hindi kaya ng pastor lahat ng gawain. Di ba, Jumong? Amen? Kaya po mga minamahal at mga kapatid, mayroong requirement para ikaw ay magiging worker. Number 1, dapat save ka, ligtas ka. Amen? Pangalawa, baptize ka. Pangatlo, honest, of good report. And number 4, full of the Holy Spirit. Dapat puno ka ng Espiritu. Pag napuno ka ng Espiritu, alam mo po ba anong tanda ng full of the Holy Spirit? Sa Galatians 5:23, but the fruit of the Spirit is love. Amen? Mayroon kang pagmamahal sa pastor mo, pagmamahal sa ministry, pagmamahal sa gawain, pagmamahal sa programa ng church, pagmamahal sa prayer meeting, pagmamahal sa pagbasa ng Bible, pagmamahal sa pagbahagi ng Word of God, at pagmamahal papunta pabalik doon sa church. Pagmamahal sa pagbalik ng ikapo, pagmamahal sa pagbigay ng first fruit, at pagmamahal sa pagsuporta sa mission. Amen? Alam mo, kapag nagmamahal ka, talagang palagi kayo nakangiti. Amen? Kapag nakaramdam ng crush yung people, pag nakita yung salamin, palagi nakangiti sa salamin. Pinag-aralan niya kung paano ngumiti.
curious. Tapos pag na-inlove na yung people, bumibili na ng perfume. Tapos suklay. Palagi nanunuklay. Hindi umalis sa salamin, hindi nakasuklay. Pero yung hindi in love, naku, gulo ang buhok. Gagano lang, okay na. Pero pag na-in love ka, talagang hindi ka mapasakali. Amen? Kasi na-in love ka eh. So kung mayroon kang banal na espiritu sa puso, na-in love ka. But the fruit of the Spirit is love. Amen? Pangalawa, joy. Mayroon kang joy. Hindi na magpumunta ka sa simbahan, nakasimangot ka. Tapos naantok ka pa. Natulog-tulog ka. Wala kang joy. Pero pag nanood ka ng TV, naglalaro ka ng mobile legend, ang lawan mo tumutulog dito kang katawa. Dapat, kapag mayroon kang banal na Espiritu Santo, mayroon kang joy. Kapag nakikinig ka sa preaching ng pastor, sumisigaw ka ng Amen! Amen? Amen. Hindi yung tingin parang galit pa. Dapat mayroon kang joy. Hindi yung nakasimangot. But the fruit of the Spirit is love. Amen? Joy. Pangalawa. Long suffering. Number 3. Gentleness. Meekness. Faith. Temperance. Mayroon kang self-control. Alam mo po, yan ang mga tanda na ang banal na espiritu ay nabubuhay sa atin. Meron kang joy. Malayo pa, nakangiti ka na, para kang butiki. Amen? Hindi yung malayo pa, nakasimangot. Nandiyan naman si pastor, lagot na naman tayo. Bakit tayo natatakot? Dapat masaya tayo. Amen? Kaya ako, nung bisita si pastor sa amin, nakabayad lang yun. Malayo pa. Pastor! Mayong aga! Siyempre, ilonggo. Mayong aga! Ibig sabihin, magandang umaga po. Oh, amen? Tapos sabi ng pastor, sa eskwelahan, bisita si pastor. Wala akong allowance. Binigyan niya ako ng max. Kapong-tuwa ko. Si pastor pa nagbibigay ng candy na max. Tapos sabi ng pastor, ano? Magkain ka ng buko? O sige po, pastor. Punta kami sa mga niyugan. Akyat ako. Pambira. Siguro niyog mga 15 o 20 kapiraso. Puno isang baldi. Lagyan ng condensed na gatas. Isang royal. Tapos popcorn. Busog na busog kami. Masaya. Mayroon kaming joy. Mayroon kaming kagalakan. At mayroon kaming pananampalataya. At mayroon kaming self-control. Because of the fruit of the Spirit is love. Mayroon kang kasiyahan, katuwaan. Pag tumutulong ka sa pastor mo, natutuwa ka at nagagalak ka. Amen? Talagang help your pastor in the ministry. Tulungan natin ang pastor. Dapat ang trabaho ng deacon, hindi sila yung masusunod. Sila yung assistant ng pastor sa ministry. Karamihan ngayon, iba ng pagkaunawa ng ibang deacon. Sabi na kay deacon sila, mas guts pa sila kaysa pastor. No! Pag binasa mo ang Acts chapter 6, 1-7, ang deacon dyan, servant to the pastor. Amen? Ibig sabihin, alalay ng pastor. Ano bang trabaho ng mga deacon dyan? Assist, aser. Sila ang taga-ayos ng upuan. At sila ang taga-entertain ng bisita. At pag may sakit, sila doon ang taga-alaga. Yan ang trabaho sa Church of Jerusalem. Hindi yung deacon mas mataas pa sa pastor. That is wrong. Kahit mayaman kang deacon, kasi ang requirement sa Biblia, kailangan ang deacon o ang mighty man, kailangan siya, o preacher, kailangan siya honest report. Pangalawa, full of wisdom. Wisdom of the Word of God. Deacon ka, hindi ka marunong mag-preach. Deacon ka, hindi ka marunong mag-Bible study. Deacon ka, hindi ka marunong mag-soul winning. Pero marunong ka magdikta sa pastor. Hindi dapat dinidiktahan ng deacon ang pastor. Hindi dapat dinidiktahan ng mga preacher ang pastor. Kung hindi, assess to the pastor. Amen? Dapat tulungan mo yung pastor mo. Pag sabi ng Pastor Brad, ikaw muna magbisita doon ha. Sabihin mo, gandang umaga po, ako po pala si Brother Louie. Pinapapunta po ako ni Pastor, kinukumusta po kayo. Kumusta na po kayo? Hindi yung pagdating doon,
Ako si Brother Louie, kumusta na po kayo? Hindi mo dinadala yung pangalan ng pastor mo. Amen? Tapos, sabihin mo pa, ako pala si Pastor Louie. Agawan mo na yung pastor mo sa pagkapastor. Amen po? Yan dapat ang trabaho ng deacon o trabaho ng assistant, ng worker. Hindi sila yung busing. That is not good. Kasi ang qualification to become a deacon, to become a preacher, to become a layman, to become a worker of the church. Number 1, kung basahin mo dyan, honest report. Pangalawa, full of wisdom. Anong klaseng wisdom dyan? What is wisdom? Wisdom is the applications of knowledge we have. Kung ano ang natutunan mo sa Biblia, ina-apply mo. Pag sinabi ng Biblia, ibalik ang ikapo, dapat ibinabalik natin ang ikapo. That is wisdom. Pag sinabi ng Biblia, mag-support sa mission, dapat huwag nating kalimutan, ibigay ang ating support sa mission. Pag sinabi ng Biblia, ang unang sweldo, ibigay sa Panginoon. That is first fruit. First salary. Kung sa mga ani pa, first harvest. Kung sa prutas, first fruit. Pero ang ginawa ni Abel, firstling, Genesis chapter 4, verse 3. Amen? Ang unang bunga. Ang unang anak. Kaya pag may trabaho ka, dapat ang unang sweldo mo, ibigay mo yan sa Panginoon. Magkano sweldo mo, Brad? Ha? Isang araw? Okay. Isang linggo? Mahirap na. Dapat. Lunes mo trabaho, bigay mo sa Panginoon. Martes hanggang Sabado sa iyo yan. Sunod naman na Lunes, bigay mo sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Yun, dapat. Pero kung monthly bigay mo, unang buwan, i-divide mo sa 12, pwede installment. Yun ang first fruit. Kung farmer ka, unang ani, 100 siya. Kung ilang ani sa isang taon, dalawa, divided 2, ani divided 12. Yan ang first fruit. Amen? Pag businessman, ganun din. Kaya po mga minamahal ng mga kapatid, dapat tulungan natin ang ating pastor sa ministry. Ang ating pera, hindi natin madala sa langit. Hindi natin madala pag namatay tayo. Amen? Pag namatay ka, hindi mo madala yan. Pero, pag may ginawa ka sa ministry, nag-invest ka sa langit. Amen? Pag nagbigay ka ng first fruit, investment yan. Pag nagsuporta ka sa mission, investment. Pag nagbigay ka sa birthday ng pastor, investment din yan. Pag nag-wedding anniversary, pag nagbigay ka ng regalo sa pastor, investment din yan. Ang tanong, lugi ka no? Di po. Kulang pa yan. Bakit po? Malaking blessing ang pastor sa buhay natin mananampalataya. Kung wala si Pastor Sally Casabuena, hindi niyo ako nakikita dito ngayon nakakatayo. Amen? Kaya mahalaga ang pastor. Kaya tulungan natin siya. Kung di natin siya pagtulungan, hindi lalago ang ministry. And then number 7, encourage your pastor. Amen? Dapat ini-encourage din natin natin pastor. Alam nyo, nakaka-discourage kaya yung pagbisita ng pastor tapos umiiwas ka, hindi ka namamansin, hindi mo siya sinasalubong tapos hindi mo siya kinakamayan, malungkot yun. Wala nang ganang pastor magbalik. Amen? Pero pagdating niya, pastor, tubig po! Lalo-lalo kapag may kulay, ganahan siya magbalik pa rin. Sabi ko, para nila magbalik ang pastor natin, huwag na natin bigyan ng tubig. Asin na lang. Walang problema asin, basta may mangga. Amen? Mga minamahal, encourage your pastor. Sabi sa Philippians 4:17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Alam niyo po, kapag nagbigay pala tayo sa gawain ng Panginoon, nag-support tayo sa mission, na-encourage po yung mga pastor at mga missionary sa iba't ibang lugar. Amen?
na-i-encourage po ang ating pastor. Dapat marunong tayo mag-encourage. Amen? Dapat mag-i-encourage natin siya. Pastor, tuloy lang tayo kahit pandemic. Amen po? Dapat, oh. That may abound to your account. Kapag tayo daw ang tumutulong sa pastor, na-i-encourage siya. Ito po, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Tagalogin natin, alalahanin ninyo na walang patid ang kanyang trabaho sa pananampalataya at ang kanyang pagpapagal na mayroong pag-ibig at ang kanyang pagpapahinuhod na may pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos at sa ating Ama. Knowing, brethren, beloved, your election of God. Alamin niyo mga minamahal, ang inyong pagkapinili ng Diyos. Ang aming ebanghelyo hindi dumating lamang sa salita, kung hindi sa kapangyarihan at sa banal na Espiritu at mayroong katiyakan upang malaman ninyo ang aming pamumuhay sa inyong kalagitnaan. Amen. Kaya po mga kapatid, dapat i-encourage natin yung ating pastor. Sabi ko sa ating pastor, patuloy lang po kayo sa... Alam mo po, pastor, na-encourage yung pastor ko yung sinabi ko. Ako, pastor, may mga bunga na po ako sa pananampalataya. Apo mo na yun. Si Pastor Ramil Sintos ng Redeemed Baptist Church, Malungon, Bukidnon. Amen? Andin si Pastor Pilipinansa ng Bukidnon. Andin yung kanyang anak sa Kitaw-Taw. Pastor, may mga bunga na po ako. Sabi ko, mga apo nyo na po yun. Pastor, salamat po. Kung hindi dahil sa iyo, hindi po ako nagkaroon ng mga bunga. Alam niyo po, kahit sa araw ng kasal ninyo, sa mga birthday ninyo, dapat ang number 1 ninyo, ini-invite pastor nyo, hindi yung barkada. Barkada ng mga, pupunta lang yung barkada pag may pagkain. Pag walang pagkain, iiwanan ka niya. Pero ang pastor mo, may pagkain ka wala, bibisitahan ka niya. Kung wala kang pagkain, bibigyan ka pa ng pastor kung minsan. Amen? Ayaw nyo mag-inom. Mga kapatid, mas piliin ko ang aking pastor kaysa aking barkada. Pag ako'y may birthday, kaya kung malapit lang yung pastor ko, pag may birthday ako, anyayaan ko ka, pastor, birthday ko ngayon. Punta ka rito. Mayroon po kaming handa. Amen. Alam niyo po, mai-encourage yung pastor. Akala nyo hindi na i-encourage yung pastor, lalo siyang ganahan. Kaya, napakahalaga. Ang tanong, mahal mo pa pastor mo? Kaya mo ba siyang suportahan? Mayroon ka bang pagmamalasakit sa pastor mo? Ginagampanan mo ba yung katungkulan mo sa pastor mo? Pinagpipray mo ba siya? Kinukumusta mo ba pastor mo? Inaalaala mo ba pastor mo? Nagpapasakop ka ba sa pastor mo? Sumusunod ka ba sa pastor mo? At itinataas mo ba yung pastor mo? Hindi mo ba siya kinakahiya? Yung mga katanungan na yun, kayo lang po makakasagot yun. Kaya para kapikit ang ating mga mata, kayo po ang ating ulo. Lumuhod kayo kung saan kayo ngayon nakaupo. Lumuhod at sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang sa aking pastor. Nakalimutan ko na ang aking pastor ay tao din. Hindi siya Superman. Kung minsan hindi ko na po naalala ang aking pastor, ang akala ko okay pa po siya. Salamat po Panginoon, binigyan mo ako ng pastor. Mula ngayon aking ipanalangin sa araw-araw, kukumustahin. Aking siyang aalagaan kapag siya may sakit. Kapag may birthday ako at may mga special occasion, uunahin mong i-invite ang aking pastor. Kung hindi ko ma-invite, papadalan ko ng pasalubong, papadalan ko ng pagkain, ng handaan. Mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga PCBC members, mga kapatid sa online, kung mayroon man kayong pastor o kung saan man kayo inilagay ng Diyos na church, support your pastor. Love your pastor. Obey your pastor. Take good care of your pastor. Help your pastor.
Ang sabi sa Biblia, double honor your pastor. Respect your pastor. Gawin mo ang iyong duties sa iyong pastor. Your pastor is God-given gift to the church. Your pastor is from the heart of God. Panginoong Diyos, maraming salamat. Sa gabi ito, dalangin ko po ang aking pastor, Pastor Sunny Casabuina. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang family ministry. Pastor ni Mrs. Pastor Carlito Masayon and Pastor Jerry Mendoza. Patuloy mo po silang patnubayan at pagpalain. Lahat po ng mga PCBC members, patnubayan niyo po ang bawat isa na hindi nila ako kalimutan na kanilang pastor. Dapat i-encourage nila ako at mamahalin, suportahan, tulungan, at dipinsahan, proteksyonan, susundin para sa inyong kapurihan. Banal na Espiritu, tulungan niyo po ang bawat membro ng PCBC. Ipamulat niyo po sa bawat isa na mahalaga ang buhay ng kanilang pastor, sa kanilang family, sa ministry, sa church, sa misyon na papalaala, sa first fruit, sa kanilang livelihood, sa kanilang personal decision. Kailangan nila ang pastor because the pastor is from your heart. And ang pastor is gift of God to the church. Salamat po. Pagpalain niyo po lahat ng mga kapatiran sa online. Pagpalain niyo po lahat ng PCBC members. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, para po sa ating mga prayer requests, ating pong panalangin ang ating anniversary ngayong May 30. Dapat huwag natin kalimutan ang ating anniversary at huwag natin pabayaan ito. Amen? At saka suportahan natin ang ating program sa ating church. So mga kapatid, prayer request, alin ni siya? Nadia, prayer request. Amen. Okay, ano ni siya? Islam. Gia. Okay. Jumo. Okay. Okay, brother Louie. Amen. Okay, good health, wisdom. Okay po. Brother Romel. Amen. Okay. Ma'am Gina. Amen. Financial freedom. Tatay Pablo, prayer request. Upo lang po tayo. Pakilakasan lang. Okay, naiintindihan niyo? Narinig niyo? Ha? Kayo mag-pray yan, kasi hindi ko narinig. Okay po, ang aking prayer request,
ang church natin magkaroon ng daughter church. Amen? At yung mga missionary na sinusuportahan natin ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Pastor Edgar Diaz, Pastor Paterno Cubay ng Misamis Oriental, Pastor Edgar Diaz ng Tacloban City, Pastor Nicolas Rubris ng South Cotabato, Santo Niño, and Surala, Pastor Felipe Lanza Sr. ng Bukidnon, and Pastor Felipe Lanza Jr. ng Bukidnon. Ipag-pray po natin sa October, nawa, madagdagan ang ating mission commitment. Kapag madagdagan, madagdagan ang ating missionaries. Pero pag hindi madagdagan, hindi din na madagdagan ang ating missionaries. Ipag-pray po natin ang aking forthcoming exam sa NET exam pag matuloy sa September. Pag-pray mo ninyo, nawa makapasa ako. At saka ipag-pray po natin ang ating aircon project this year. Bago mag-Disyembre, mabili natin ng 4 aircon. Amen? Window split type, tama? 2 hertz power, pag-pray natin. Ang ating first fruit, 139,000. So, pag-pray natin na maibigay natin lahat. And of course, pag-pray nyo rin po, magkaroon kami ng pastoral house o makabili ng lupa dahil meron lang mag-finance sa pagpatayo ng bahay. Ang problema na lang yung lupa. So, pag-pray ninyo, mabigyan kami ng lupa. And of course, nagpipray ako magkaroon ng 4 wheels para sa sasakyan. Katulad ngayon, next week, sa Lunes, kailangan ko lumuwas sa Manila kasi mag-abay kami ni Mrs. sa kasal. So, napakahirap magbiyahe kasi dahil sa pandemic. Kaya pag-pray po na magkaroon kami ng sasakyan. Ipag-pray po natin ang lahat ng mga membro. Meron po yatang prayer request dito. Okay po. Batiin po muna natin ang sa Plaridel, Sister Connie Angelis Oligo. Thank you so much for watching. And amen. Brother Edison, Brother Danny Pabuaya, ang mag-anak ng tatay. Pastor Liumar Villacampa, my friend, thank you so much. Pag-pray kita. Pinag-pray ko kayo dyan sa inyo. And then, si Enerita Salnak. Grabe ang pangalan ko. Pag-pray natin. Mga alias ito ba? Pastor Nolan Swelto ng Davao. Salamat po, Pastor Nolan. Patuloy lang tayo. Sabi niya, preach on, Pastor. Good evening. Watching from Davao. Brother Edison. Prayer request ni Brother Edison. Good health sa family. Wisdom. At may sama niya ang kanyang mga family sa pagsamba sa church. Yun ang prayer niya. And Manalastas family. Manalastas. Full recovery. Full recovery ang mga manalastas sa trangkaso, lagnat, o ubo. So ipag-pray natin yung si Brother Mar, Sister Melia, si Sister Joy, manalastas. And lahat ng mga membro, ipag-pray natin. Pastor Liomar Villacampa, Pastor Nolan Suelto, huwag niyo kalimutan yung panalangin ng Brother Edison, andyan siya. And si Sister Connie Oligon, pag-pray din po natin sila, Pastor Sani Iscanyo, doon sa Plaridel. And of course, lahat na narinig niyong prayer request, huwag ninyong kalimutan ipanalangin. Amen? At saka si Ma'am Giselle Duyugan, no? Thank you so much for watching. So, ipag-pray natin na matapos ng COVID-19 sa bansang Pilipinas. Katulad ng bansang Israel, ipag-pray natin sila ngayon dahil nirarakit sila ng Gaza, no? Sa kalaban ni David yun, si Goliath, taga-Gat yun eh. Kaya Gaza yung mga higante. Ipag-pray natin, proteksyonan sila kasi 500 rockets tagabi ang pinalipad ng Gaza sa Israel. Proteksyon ng Diyos sa bansang Israel. Ipag-pray pa natin ang ating Spratly Island. Ingatan ng Diyos ang bansang Pilipinas mula sa China. So pag-pray natin, kailangan natin ng prayer at pananampalataya. Amen? So, bigyan ng wisdom ang ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. At ang si Lorenzana
ang ating chief of staff na sa military. Bigyan ng wisdom. Pag-pray natin ngayong gabi, tayo kayo'y lumuhod para mas maganda. Ako'y nakatayo, kayo'y lumuluhod dyan, at saka mag-pray pa. Ako mag-loud prayer, kayo mag-silent prayer. Dakilang Diyos sa gabi nito, kami po ay nagpapakumbaba sama-sama ang lahat ng mga membro ng PCBC at mga kapatiran sa online. Dalangin po namin na Diyos, tulungan niyo po ang PCBC magkaroon ng aircon ngayong taon. 4 ka aircon, 2 hertz power, window split type. Okay. Tulungan niyo po ang aming church na ma-process na ang aming kontador. Tulungan niyo po ang taga-process na ito yung ma-materialize ng maaga. Pagpalain niyo po ang bawat membro na nag-commit ng first fruit. We have 139,000 pesos first fruit commitment. Hindi pa po kasali sa bagong membro. Salamat po sa kanilang pananampalataya, commitment. Tulungan niyo po sila, pagpalain upang maibigay nila ang first fruit. Tulungan niyo rin po, Panginoong Diyos, ang aming mga missionaries na sinusuportahan. Pastor Edgar Diaz ng New Isabela Baptist Church, Tacurong City. Pastor Paterno Cubay ng Balingasag, Misamis Oriental. Pastor Nicolas Rubens ng Santo Niño South Cotabato and Sorala South Cotabato, Colong-Gulong. Tulungan niyo po ang kanyang bagong baptize, ang kanyang pagturo sa BUC, at ang kanyang Bible study every day. I-bless niyo po. Tulungan mo rin po si Pastor Eli Finanza Senior. Salamat sa pagdilig mo ang aming panalangin ng kanyang asawa ay nakarecover na mula sa high blood anemic na sakit. Dalangin din po namin si Pastor Philip Lanzas Jr. Bigyan niyo po sila ng anak at pagpalain mo ang kanilang ministry na magkaroon ng maraming maligtas. Dalangin din po namin ang aking pastor, Pastor Sani Casabuina ng General Santos City. Patuloy mo po siyang ingatan ang kanyang kalusugan at ang kanyang ministry. Si Pastor Carlito Masayan ng Aburlan Bible Baptist Church, pagpalain niyo po. Protection. At ganoon din po si Pastor Jerry Mendoza ng Glorious Bible Baptist Church, Pulang Lupa, Las Piñas City. Pagpalain mo lalo ang kanyang ministry at ang kanyang misis, ang kanilang kalusugan. Proteksyonan niyo po sila mula sa iba't ibang uri ng virus. Ang aming pong Pastor David Simong ng CE Fundamental Baptist Church, Las Piñas City. Tulungan niyo po si Pastor Dave at si Ma'am Bill at ang kanilang pag-aaral ng mga anak at lahat po ng mga membro. Nawa, lahat ay bumalik na sa pagsamba. Mayroon silang 2 service, morning and afternoon. Lord, i-bless mo po ang kanilang worship. Ang aming pong worship, 2 worship din. First worship, 8:30 to 9:30. The second worship, 9:45 to 11 o'clock. Pagpalain niyo po ang aming discipleship, virtual online, tuwing Sabado. At ang aking masteral sa English, pagpalain mo rin po tuwing Sabado. At ang aking pararating na exam, kapag yanaw mo ngayong September, help me Lord na makapasa sa licensure examination for teacher. Dalangin din po namin ang prayer request ng mga young people, mga membro ng PCBC, si Nadia Flores, makapagtapos sa pag-aaral, makasama sa TAP. Ganon din po si Hanilicia Flores, si Helen Smile Flores, makatapos sa pag-aaral, makasama sa TAP. Bigyan niyo sila ng protection at saka wisdom. Si GR, ang prayer request niya, kanyang papa at mama, kalusugan, at ang trabaho. At ganoon din po si Jumong, ang kanyang prayer request. Ang kanyang mama sa Saudi Arabia, ingatan niyo po. At saka si Brother Romil, makapagtapos sa kanyang pag-aaral. At i-bless mo ang kanyang trabaho habang nag-aaral.
Ganon din po si Brother Louie, makapagtapos sa pag-aaral. At ganon din po, maging matapat sa paglilingkod. Tatay Pablo, ang kanyang prayer request, kalusugan niya, at ganon din po ang aming family, at pangangailangan, and then, financial. Si Ma'am Gina, wisdom, spiritual fruit, and financial freedom, and good health, and wisdom. Dalangin din po namin mga kapatiran sa online, si Pastor Liumar Villacampa, ng Iloilo. I-bless mo ang kanyang health, ang kanyang family, ministries. Pagpalain mo ang kanyang gawain. Pastor Nolan Suelto ng Davao. Ang kanyang ministry at ang kanyang family at ang kanilang kalusugan. Panginoong Diyos, dalangin din po namin si Brother Edison. Tulungan niyo po at patnubayan. Dalangin niyo po namin ang mga Manalastas family. Pagalingin niyo po sa ubo at sa lagnat. At pagpalain niyo rin po, Panginoong Diyos, ang aming parating na anniversary. Ika 12 years of anniversary. Pagpalain mo rin po ang aming wedding anniversary ni Mrs. ngayong araw. Ika 16 years ng inyong katapatan sa aming pagsama. Binigyan niyo kami ng 3 mga anak. Salamat po. At binigyan niyo po kami ng maraming membro dito sa PCBC. Dalangin po namin, tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa abroad, si Sister Joy Albao. Ingatan niyo po siya at ilayo sa kapamakan. Pagpalain mo ang kanyang trabaho. Kayo po mag-comfort sa kanya mula sa kalungkutan. At ganoon din po, si Rachel Covington, Flores del Rosario ng Massachusetts, USA. Ingatan niyo po siya at proteksyonan, pagpalain. At dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang bansang Israel. Proteksyonan mo against Gaza. I-bless mo ang bansang Israel at ang bansang Pilipinas. Proteksyonan mo at ibalik niyo sa amin ang mga lupa sa Spratly Island, sa West Philippine Sea. Proteksyonan niyo po ang aming Pangulo at ang aming mga military at kayo po mag-provide ng aming mga ammo and weapons to fight against the enemy and to defend our territory, the Republic of the Philippines. Kayo po mag-provide ng aming mga pagkain, pangailangan, higit sa lahat, ang ministry. Ang prayer namin magkaroon ng maraming daughter churches, ang Philippine Christian Baptist Church of Central Luzon Incorporated. Bigyan niyo po kami ng maraming membro pa, ng mga professionals, membro na faithful, membro na mga businessmen, membro, IT, bigyan niyo po kami ng membro, mga policemen, mga teachers, mga politicians. At dalangin din po namin, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po lahat ng mga kapastoran na nagtuturo sa mga kapulisan at sa mga military, ang aming mga chaplaincy. Nawa, marami pong mabuksan ang puso ng mga government employees na mga kilala sa inyo. Dalangin din po namin, tulungan niyo po ang Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpalain niyo po bukas ang Philippians 2:16 Conference Zoom. Pagpalain niyo po ang mga speaker, Pastor Risty Rivera, Pastor Cyril Ganancial, Pastor Jonathan Pascual, Pastor Raimundo Castañeda, Pastor Nilo Flores, at lahat po ng mga kapastoran na attend bukas sa Zoom conference from 8:30 a.m. up to 4 p.m. Pagpalain niyo po sa pamagitan nito, conference na ito. Pagpalain niyo po si Pastor Tilly Fulgencio, Preacher Daniel Fulgencio, at ganon din po ang Bayan San Miguel. Ingatan niyo po at proteksyonan lahat ng mga kapatid kong pamangkin, lahat ng mga kapastoran Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga fundamental Baptist churches at sa mga Bible Baptist churches, independent fundamental and independent Bible Baptist churches. Pagpalain niyo po na magkaisa para sa pagdala ng Ebanghelyo to the regions beyond. Maraming salamat po. Bantayan niyo po kami sa aming pagtulog ngayong gabi.
Dalangin po namin lahat ng mga membro si Sister Millen Manalagtas, mga Henson family, Coritana family, Sandigan family, Pabuaya family, Flores family, Ching family, Fridays family, si President Juma, Sister Rio, De La Cruz family, Kalumba family, Hironaga family, Andre family, Sabanal family, Salvador family, Dicius family. Panginoong Diyos, binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Mga kapatid, para po sa ating tithes and offering, Brother Louie, mag-pray. Magsitayo po tayo. Dito at manaturo po muli. Ama po namin sa langit, pinupuri po namin kita sa salamatan. Maraming salamat po sa mga dingding yung biyaya sa araw-araw. At sorry po sa mga nagawa po namin kasalanan. I-bless niyo po ang lahat po na magbibigay ngayon dito sa tithes po. Saka sana po ang hindi po makakapagbigay, i-bless niyo rin po. At kayo po ang gumawa po ng paraan para po sila magkaroon. In Jesus' name, Amen. Amen! Sister Paris, good evening. Ma'am Giselle Gayugan, good evening po. Para po sa ating pangwakas na awit, Dani Paboya, good evening po. Sister Connie, good evening. Ay po yung mawit ng May the Lord find us faithful. Dapat masumpungan tayong matatag. Amen? God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, we love thee and feeling kind. Oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our battle guide. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Amen. No man that seeth the things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Living or dying, may
this rich in life you love and forget. A life that is on fire beyond the heart's desire. Be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, every hour, every minute, every day. Do we live? Do we die? Amen. Father God in heaven, thank you so much for being with us tonight. Thank you for the message of the song, which remind us that you might find us faithful, O God. I'm praying tonight for Sister Connie Oligon at Plaridel. Please help her, O God, and bless her family. And also to Pastor Sani Escanio, his family, and his ministry. Also, we are praying for Sister Giselle Dayugan. Please help her and bless her family. And also to Danny Papuya, we are praying for him. Please remember him and don't forget him. And help him to be faithful to serve you. Thank you so much for Sister Clarice. I'm praying that you are going to bless her to finish on her study at the course of AB English. And also tonight, as we are going to go home, each every one of us, to all the members of PCBC, help them, Lord, and protect them as they go home, and pour out the blessings to each one of them. Also continue to provide our needs daily, the food, the financial, the peace, the protection, the wisdom, and the love in our heart, the love for our pastor. Bless our forthcoming anniversary and bless our 12 years of church anniversary and also our wedding anniversary tonight and today for our 16th years of wedding anniversary. Thank you for your faithfulness in my family. Thank you for the blessings. Thank you for the salvation. Thank you for the food. Thank you for the wisdom. We give back the glory and honor to you, O God. All these things we ask in the name of your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, our Lord and our God. All says, Amen and Amen. Thank you so much. Maraming salamat. Pakiayos lang yung ating mga upuan. God bless po sa ating lahat. Sa muli, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Pastor Nolan, Brother Edison, Sister Giselle, Sister Clarice. Bukas attend ka ng conference. Isa na naman ako sa speaker. Pastor Leomar, padala kita ng link kung available ka bukas. Pwede ka maka-attend. Kung may internet ka, Pastor Nolan, padala kita ng link. Kung maka-attend kayo, makasama kayo sa Philippians 2:16 conference. Thank you so much. Brother Danny, Sister Connie, regards kay Pastor Sally.
God bless po and good night.